Danica's POV. Bigla itong tumawa na lalong kinainis niya. Dinampot niya ang orange na lamesa at binato dito. Nasalo lang nito ang binato niya. Patuloy pa rin ito sa pagtawa na lalo namang kinainis niya. Babe, hindi mo ba naririnig ang salitang conjugal property? Kung ano ang sayo ay akin. At kung ano ang akin ay sayo rin. So technically pagmamay-ari nating dalawa itong kondo mo. Mahinahong paliwanag nito sa kanya. Pinigil niyang magpakita ng inis. Nginisihan niya ito. Hindi naman kaya lugi ako? Isa akong Marquez, tagapagmana ng isang hotel magnate. Napakaraming pribilehiyong mapapakinabangan mo sa akin. Nakakainsultong sabi niya dito. Gusto niya mang pagsisihan ng nasabi niya huli na. Kasi nasabi niya na. Wala nang bawian yun. Sumeryoso ito at umayos ng tayo. Ang itay ko'y isang empleyado lang. But my grandfather is filthy rich man. Have you ever heard Santiago International? That's my grandfather's company. I own 60% of the total share in that company. So you see, hindi ka naman ganoon kalugi sa akin. Natulala si Danica sa sinabi ni Oscar. Hindi niya alam na apo ito ng may-ari ng Santiago International, ang isa sa pinakamalaking international food corporation na nangunguna hindi lang sa bansa, kundi sa buong Asia. Kung duda ka, pwede mong ikumpirma yan sa lolo mo dahil magkaibigan ng mga lolo natin. Talagang itatanong ko. Inis na inirapan niya ito at tuluyan ang lumabas ng kondo niya. Pumasok si Danica sa opisina na mainit ang ulo niya. Naiinis siya dahil kay Oscar. Bakit ba nagsusumiksik na naman ito sa buhay niya? Samantalang ito nga ang nagtaboy sa kanya dati. Ma'am, pinapupunta po kayo ni Sir James sa conference room. ASAP daw po. Sabi ng sekretary niya mula sa intercom na pumutol sa pag-iisip niya. Okay, sagot niya dito. Ano na naman kayang kailangan ng daddy niya? Tumayo na siya at lumabas para magtungo sa conference room. Napansin niya ang pagtingin sa kanya ng mga staff ng marketing department. Pero hindi niya nalang pinansin yun. Hindi masyadong maganda ang gising niya. At hanggat maaari ayaw niyang manigaw. Kaya naman hindi niya nalang pinansin ng mga ito. Nang makarating sa conference room, nakita niya ang daddy niya at si Oscar na nakaupo sa mahabang conference table. Habang seryoso ang mga muka, tinaasan niya ng kilay si Oscar nang magkatinginan sila. Naupo siya sa harapan nito. What is it, Dad? Baling niya sa ama. Hindi ito sumagot pero ibinato lang sa harap niya ang isang brown envelope. Nagtatakang kinuha niya yun at binuksan. Napangisi siya nang makita ang laman niyon. Mga larawan nila ni Marvin. Would you like to explain? Seryosong sabi ng daddy niya. Tumawa lang si Danica ng mahina habang iniisa-isa lang tingnan ng mga litrato. Ano namang i-explain ko? Tanong niya sa daddy niya, saka sinulyapan si Oscar na matiim na nakatingin sa kanya. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Naihampas ng daddy niya ang palad nito sa lamesa. Ipaliwanag mo kung bakit may litrato ka kasamang lalaking yan. Gayong may asawa kang tao. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng asawa mo. At kaming mga magulang mo. Galit na wika ng daddy niya at namumula na ang mukha nito. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso dahil sa sinabi ng daddy niya. Hindi man lang nito muna tinanong kung totoo bang siya ang mga nasa litrato. Wala rin itong pinagkaiba kay Oscar. Napakadaling paniwalaan ng isang kasinungalingan. Itinapon niya pabalik dito ang pictures, kaya nagkalat yon sa harapan ng daddy niya. Ramdam niyang tingin ni Oscar sa kanya pero ayaw niyang salubungin ng mga mata nito dahil nasasaktan siya. Pumabalikan lahat ng sakit tong araw na ipinagtabuyan siya nito. Hindi mo man lang naisip ang kahihiyan na aabuti ng asawa mo. Kung wala ka ng kahihiyan, sana. Mabilis siyang napalingon sa daddy niya. Bakit? Bakit ako mahihiya? Wala akong ginagawang masama. Tumaas baba ang nguso niya dahil sa galit at sama ng loob na nararamdaman niya. You? Tumayo ang daddy niya at akma siyang sasampalin. Pero nabitin lang sa ere ang kamay nito nang makita nitong hindi siya umilag. Nakatingin lang siya dito ng puno ng hinanakit. Napatayo din si Oscar. Tumayo rin siya at hinarap ang daddy niya. Bakit mo pa ako hihingan ng paliwanag, Dad? Kung umpisa pa lang may pinapaniwalaan ka na. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha niya. Nakita niyang natigilan ng daddy niya at unti-unti na nitong ibinaba ang kamay nito. Bakit pa ako magpapaliwanag kung hinusgahan niyo na ako agad? Anong saysay ng pagpapaliwanag ko kung pagdududahan niyo rin lang naman ako sa huli? Dahil umpisa pa lang naniwala na kayo sa nakita niyo? Napapikit siya sa kahuminga ng malalim. Walang katotohanan ang nasa picture na yan. It was Photoshop, Dad.
Bumakas ang gulat sa mukha ng daddy niya. Bumaling siya kay Oscar. I never cheated on you. Garal-galang boses na sabi niya dito. Kita niyang mga halo-halong emosyon na dumaan sa mga mata nito. Mahirap paniwalaan? Mapait na tanong niya kay Oscar. Sa bagay, sino bang maniniwala sa kagaya ko na mababa ang tingin ng iba? Tanong niya dito. No one. Because even the person who said he loved her didn't believe her. Babe, paos na sabi ni Oscar na tangkang lalapit sa kanya pero itinaas niya ang palad niya para pigilan ito. Natawa siya habang patuloy na tumutulo ang luha niya. Babe, tatango-tangong panggagaya niya sa tinawag ni Oscar sa kanya. Parang ang pait nun sa dila niya. Yung endearment na kinakikiligan niya noon ay para ng matulis na bagay sa puso niya ngayon. Pinahid niyang luha niya gamit ang palad niya. I need to go. May meeting pa ako. Malamig na saad niya sa dalawa. Hindi na niya hinintay makapagsalita ang mga ito. Mabilis na siyang tumalikod saka nagmamadaling lumabas ng conference room. Travis, POV. Tama na yan, nakakarami ka na. Inagaw ni Travis ang baso kay Danica. Basta na lang itong dumating sa opisina niya dito sa resto bar at inaya siyang uminom. Mukhang malaking problema nito nang dumating sa resto bar niya kanina, kaya hindi niya na naitaboy. Huwag kang OA, singhal nito sa kanya. Inis na muling inagaw nito ang baso sa kanya. Alam mo, isa ka pa eh. Wala kang pakisama sa akin. Sampaling kaya kita. Turo nito sa kanya gamit ang hawak nitong baso. Nakadalawang bote na ata ng martini ang naubos nito. Pero hindi pa daw ito lasing ayon dito. Medyo umiikot lang daw ang paligid nito. Nito baka daw sila ang lasing. Kundi ba naman pasaway. Napapailing na lang si Travis. Napapalatak na lang siya. Hindi ka pa lasing ng lagay na yan. Bulol ka na nga magsalita. Tatawa-tawang inagaw niya uli ang baso dito. Matagal niya nang kakilala ang dalaga. Bukod sa naging ex niya ito nung college, suki niya rin ito sa resto bar niya. Ngayon niya lang ito nakitang nagpakalasing sa isang lalaki. Curious tuloy siya kung anong klaseng lalaki bang nagpabihag sa mailap na past ni Danica Marquez. Mas madalas na lalaki yung nagwawala sa resto bar niya dahil madalas na pinagsasabay-sabay nito ang mga nakakarelasyon nito. Makikipagpustahan pa sa kanya kung sino ang mananalo kapag nagsundukan ng mga boyfriends nito. Di niya akalain na darating ang punto na ito naman ang ngangawa at magpapakahibang ng dahil lang sa pag-ibig. Kinilabutan siya. Karma na siguro nito iyon dahil na rin sa dami ng pinaglaro ang puso nito. Maski nga siya aminadong napaiyak ng dalaga. Minahal niya si Danica. Kaya lang nagkakilala sila nung time na hindi nito kilalang salitang love. O hindi lang talaga siya ang lalaking makapagbibigay dito noon. Pareho lang kasing gala at enjoy ang hanap nila noon. Mga teenager na pasaway sa mga magulang na hindi man lang nabibigyan ng atensyon. Napahikbi ito habang nakatingin sa basong inagaw niya mula dito. Nangingilid na naman ang luha nito. Tapos ay humikbi na parang batang inapi. Kinuha ng dalagang bagong bukas na martini at mabilis na ininom bago niya pamaagaw kay Danica. Napailing na lang siya. Ang sabi niya mahal niya ako. Itinuro pa nito ang sarili habang umiiyak. Sabi ng daddy ko mahal niya din ako. Dinampot niya ang box ng tissue saka kumuha doon at binigay dito. Tinanggap naman ito iyon at suminga sa tissue pagkatapos ay muling ibinalik sa kanya. Napangiwi na lang siya at kinamit ang tong para sa ice cube at ginamit pang kuha ng tissue na inaabot nito. Saka yun itinapon sa basurahan. Pero kung mahal nila ako, bakit sila naniniwala sa Marvin na yun? Tanong nito sa kanya. Ang yabang ng Marvin na yun, pagkatapos kong mahalin, nagawa akong siraan. Wala naman siyang ibang maipagmamalaki sa buhay niya, kundi ang minahal ko siya. Lumagok uli ito ng alak at inakbayan siya. Alam mo, mas manhid si Oscar. Sinayang niya ako. Sa ganda kong to. Di ba maganda naman ako? Inilapit pa nitong muka sa kanya. Itinulak niyang mukha nito palayo sa mukha niya. Oo naman, maganda ka. Pangaalo niya dito. Bakit niya ako iniwan? Bakit pinagpalit niya ako kay Celine? Tanong nito sa kanya. Napakamot na lang si Travis ng ulo. Ang daming issue ng babaeng to. Kanina issue dahil na-judge daw agad ito. Ngayon naman dahil sa ipinagpalit sa iba. Pati siya sumasakit na ang ulo. Masama pala yung asawa mo eh. Sabi niya na lang para hindi humaba ang usapan nila. Kumuha siya ng baso at nagsali ng alak. Akma niya yung iinumin ng batukan siya nito.
Pasaway ka. Bakit mo pinapagalitan yung asawa ko? Gusto mo ng away? Itinaas pa nito ang manggas ng suot nito at akmang nangahamon ng suntukan. Relax lang, Danica. Umuwi ka na nga. Inis na taboy niya dito. Napahaplos siya sa labi niya nang sumubsob sa baso. Inis na binalingan niya uli ito. Pero naantig naman siya nang makitang para itong pinagkaisahan. Nangingilid ang luha ni Danica. Nakahawak ang kamay nito sa puso pagkatapos ay biglang humagulgol ng iyak. Pati ba naman ikaw? Ayaw mo na rin sa akin. Puno ng hinanakit na saad nito. Bakit? Hindi ba ako kamahal-mahal? Naiikot na lang ni Travis ang mga mata niya sa kadramahan ng kaibigan. Mukhang pahihirapan siya nito. Dapat siguro tawagan na niyang asawa nito para masundo na ito. Kinuha niya ang bag ni Danica. Kinalkal niya yun hanggang sa makita niya ang cellphone nito. May incoming call doon sa isang unknown number. Agad niyang sinagot yon. Hello? Babae ang sumagot at parang pamilyar sa kanyang boses na yon. Kaya natigilan siya. Danica? Napatiimbagang siya. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niyang boses na yun. Hello? Danica, si Cilinto. Hello? Agad niyang pinindot ang end button. Napahawak siya sa puso niya. Kainis. Boses pa lang pero bigla nang umurong ang lahat ng lakas ng loob niya. Para siyang biglang nainitan. Binuksan niya ang botones ng suot niyang polo. Kainis. Wika niya. Ang tagal ng panahon simula nang huli niyang marinig ang boses na yon. Pero ang epekto hindi man lang nagbago. Aray ko. Inis na hinaplos niya ang ulo niya dahil bigla siyang binatukan ng malakas ni Danica. Sinong may sabi sa iyong hawakan mong cellphone ko? Inis na tinapik niya ang kamay nito. Pati ako tinatalo mo na. Nanakawan mo pa ako. Gusto mo sapakan na lang tayo eh. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ng dalaga. Sinenyasan niya ang waiter na ligpitin ng alak na nasa harapan nila. Hey, saan mo dadalhin ang martini ko? Gusto mo suntukin kita? Akma nitong hahablutin ng waiter niya. Pero dahil sa kalasingan natumba ito sa harapan niya. Napaupo ito sa kanya tapos iniyakap pa nito ang kamay sa leeg niya. Umayos ka, Danica. Inis na itutulak niya sana ito nang may 2 tao na huminto sa harapan nila. Uy, asawa ko yan ah. Naniningkit ang mga mata ni Danica. Habang pilit inaaninag ang lalaking madilim ang mukha na nakatunghay sa kanila. Sa tabi nito ay isang babae na pamilyar sa kanya. Nakanganga ito habang gulat na nakatingin sa kanila ni Danica. Inilapit ni Danica ang bibig nito sa tenga niya at bumulong sa kanya. Pero dinig naman ang lahat. Babae yan ang asawa ko. Inginuso pa nito si Celine. Nagtagis naman ang mga bagang ni Travis dahil sa sinabi ni Danica. Pagkatapos siyang iwan nito, magiging babae lang pala ang kababagsakan nito. At mas lalong hindi niya akalain na ang tinutukoy na Celine ni Danica ay ang Celine na matagal niya nang hinahanap. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, subscribe for more updates. Maraming salamat po.